Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Iglesia ni Cristo ay natatag sa Pilipinas noong 27 ng Hulyo 1914. Mula sa kanyang hamak na pasimula, ang Iglesia ni Cristo ngayon ay isa ng iglesyang nakalaganap sa buong daigdig. Inilalarawan ng iba ang Iglesia ni Cristo bilang ang pinakamalaking nagsasariling iglesia sa Asya at ang pinakamalaki, pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang iglesia na lumitaw at nagmula sa Pilipinas. Subalit marami pa ring mga tao ngayon, lalo na ang mga nasa labas ng Pilipinas, ay lubhang kakaunti ang nalalaman ukol sa Iglesia ni Cristo at ang mga impormasyon pang kanilang nalalaman ay nagmula sa mga tagalabas ng iglesia o sa mga hindi kaanib na ang iba ay tinuturing ang Iglesia ni Cristo bilang kanilang mahigpit na kaaway. Dahil dito, ang kanilang sinasabi patungkol sa Iglesia ni Cristo ay kanilang opinyon laban sa iglesia. Mga pakahulugan lamang nila sa mga aral at gawain ng Iglesia ni Cristo. At ang iba pa'y paninira, panunuligsa at panghuhusga lamang laban sa iglesia. Upang maging makatwiran ng lahat, dapat lamang na malaman din ang panig ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang organisasyong panrelihiyon na ang pangunahing layunin ay ang sambahin at paglingkuran ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat batay sa kanyang mga kautusan at aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo at nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Bilang isang organisasyong panrelihiyon, ang mga pangunahing gawain ng Iglesia ni Cristo ay kabilang ang pagsamba sa Diyos, ang pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo at ang pagpapatibay sa mga kaanib sa iglesia. Ang taimtim na pagtitipon ng mga sumasampalataya. Ang regular na pagsambang kongregasyonal ay isinasagawa 2 beses sa isang linggo, karaniwan ay sa mga araw ng Huwebes at Linggo. Bahagi ng palatuntunan ng pagtitipong ito ng iglesia ang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos, panalangin at ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat isang organisasyong panrelihiyon na ang pangunahing layunin ay ang sambahin ang Panginoong Diyos, ang Iglesia ni Cristo ay nagtatayo ng mga gusaling sambahan o tinatawag na kapilya na siyang pinakadako kung saan isinasagawa ang mga gawaing panrelihiyon ng bawat lokal na kongregasyon ng iglesia. Ang pagtatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan ay bilang pagtupad din sa kautusan ng Diyos sa kanyang mga hinirang para sa kanyang ikaluluwalhati. Ang pangunahing gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay ang Templo Sentral na matatagpuan sa Commonwealth Avenue, New Era, Quezon City. Ang gusaling ito ay inihandog sa Diyos noong Hulyo 1914. Ngayon, ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay matatagpuan hindi na lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo na naabot na ng iglesia. Ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, karaniwang tinatawag sa Pilipinas na kapilya, ay tumatayong landmark sa mga dakong kanyang kinalalagyan. Ayon mismo sa ilang matataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo, bagamat ang mga kapilya ng kanilang relihiyon ay iisa ang itsura kung titingnan ito mula sa labas, magkakaiba pa din umano ang mga plano sa bawat kapilyang ipinapatayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May mga bahagi din ang mga ito na magkaibang disenyo batay sa architectural design na pinagtibay sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Makakatulong din ang kakaibang architectural design ng mga kapilya ng iglesia para mas madali umunong makilala ng bawat kapatid nating iglesia ang kanilang bahay-sambahan at maging ng ibang mga tao mula sa ibang relihiyon. Makikilala ito agad at ito ay makikita sa kahit anong kapilya ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo, mapamaliit man ito malaki. Sinisikap ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo na maging maayos at maganda ang mga disenyo ng kanilang gusaling sambahan at makikita ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa at mababasa sa Haggai chapter 1 verse 8. Ayon dito, magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Ayon sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, noon pa manumano sa bayan ng Diyos, ang matandang Israel ay pinag-utos na ng Panginoong Diyos na ipagtayo siya ng bahay-sambahan. Yun ay ang templo o ang gusaling sambahan. Hindi na lamang ito basta ipinag-utos ng Diyos na basta na lamang siya ipagtayo ng bahay o gusaling sambahan, kundi ang nais niya ay bahay na kanyang kalulugdan at siya ay luluwalhati.
Isa ito sa mga isinasaalang-alang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo, kaya nagpapatayo sila ng mga gusaling sambahan para madulutan ng kaluguran at kalwalhatian ng Panginoong Diyos. Hindi sapat lamang na makapagtayo na ng gusaling sambahan ng mga tao dahil kung ipagpapatuloy umano ang mababasa sa Hagay, dapat ay pangalagaan din ng mga ito at huwag hahayaang nadudumihan. Dapat umanong walang nagiging kasiraan ng kanyang tahanan. Nasusulat din ito sa Hagay chapter 1 verse 3. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng higa na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Ngayon ay ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, gunitayin ninyo ang inyong mga lakad, kayo nangaghasik ng marami at nagsisianin ng kaunti, kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan, kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw, kayo nanganganamit ngunit walang mainit. At yung mga kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Kayo'y nangaghintay ng marami, at narito ang dumating ay kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahahandusay sa wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling bahay. Ayaw na ayaw ng Panginoong Diyos na pinababayaang wasak o may kasiraan ng kanyang templo o ang gusaling sambahan. Kaya sinumpa niya ang buhay at pamumuhay ng bayang Israel noong pabayaan nila ang templo o bahay dalangin ng Diyos. Ganito pahalagahan at kamahal ng Diyos ang kanyang tahanan. Mahalaga sa Diyos ang kanyang templo o ang gusaling sambahan dahil na din sa nasusulat ito sa Awit chapter 26 verse 8. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako ng tinatahanan ng iyong kalwalhatian. Mahalaga ito sa Diyos dahil dito tumatahan ang kanyang kalwalhatian. Maging ang pangalan, mata at puso ng Diyos ay doon din tumatahan. Ito ang dahilan kaya sinisikap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na maging maganda ang mga disenyo ng mga gusaling sambahan at mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Dahil sa lugar na ito sinasamba, linuluwalhati at pinaparangalan ng Iglesia ni Cristo ang Diyos. Marami ang nagtatanong at ang iba naman ay ipinapakuhulugan pa ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo sa mga patusok-tusok na makikita sa kanilang mga kapilya. Sinasabi nilang sungay daw ng demonyo o kaya ay missiles daw. Meron pa silang paniniwala na sa pamamagitan nito ay lilipad umano papuntang langit ang sambahan pagdating ng araw ng paghukom. Talaga namang mapapakamot sa ulo at matatawa ang mga arkitek at iba pang mga may kaalaman sa pagdidisenyo at paggawa ng isang gusali sa mga ganitong kwento ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Ang mga nagdisenyo ng kapilya ng INC noong una ay sila Carlos Raul Villanueva, Juan Nakpil at syempre si Carlos Santos Viola. Ang mga steeples o spires na ito ay hindi ginawa para mag-represent ng sungay ng demonyo at missiles, kundi ito ay aesthetic beauty ayon na rin sa apo ni Carlos Santos Viola. Karamihan din naman ng mga simbahan ay may steeple at dahil wala naman silang krus sa kapilya nila, bilang tanda na isa itong chapel ay nilalagyan ito ng steeple. Dahil kung hindi, magmumukha lang itong bahay. Kaya sa ibang bansa, ang mga property na nabibili ng INC hanggat maaari ay nilalagyan nito. Kagaya na lamang ng libu-libong mga kapilya sa iba't ibang dako ng bansa, ang mga spires na ito ay hindi lang pandekorasyon sa mga kapilya, kundi nakakaaya na tumingin sa itaas, sa langit, sa Diyos, para lagi natin siyang maalala. Ayon na rin sa sinasabi sa pasugo, ang malimit na paggamit ng mga tulis ng tore, tilos at spike ay hindi walang kabuluhan sa paningin. Bahagi ito ng disenyo hindi bilang dekorasyon lamang, kundi upang maging konkretong inspirasyon na umaakay sa mga mata upang tumingala sa itaas, sa sangkalangitan at sa manlalalang. Kaya ang mga patusok-tusok na ito ay hindi masama